patunay na meron tayong direct affiliation kay Tricycle Tala. Ayan. Ito. Grabis nila. Pero syempre, before natin muna umpisa na i-review tong actual na unit na to, katulad na natin ginagawa, intro muna tayo. Okay, so Yamaha Mio Grabis version 2. So before natin syempre simula ang ikutin tong motorsiklo na to, alamin muna natin yung pinaka specifications or technical specs na meron dito mismo sa motorsiklo na to. Lang muna madre, itong re-reviewin natin ngayon na Mio Grabis is version 2 na po ito. So sa makatuwid, yung version 1 kasi nito hindi ko pa totally na re-review as of the netong nakaraan. So nag-skip na tayo sa version 2 kasi ito yung pinaka-latest nila ngayon sa lineup ng Yamaha. So ayan, na-review na natin yung pinaka-technical specifications ng motorsiklo na to. So syempre, wala na tayo ibang gagawin dito kundi ikutin tong motorsiklo na to. Okay, simulan na natin dito mismo sa pinaka-front. Ayan. So, isa sa mga pinaka-unique way or napakakaiba na nakita ko dito mismo kay Mio Grabis version 2 na design is yung itong actual na head cowling niya dito mismo. Gray, tapos yung black, matte black color combination dito mismo sa may bandang harapan. Then, mapapansin din natin dito mismo mabuti na dito mismo sa may bandang baba ng kanyang head cowling is yung actual na front design niya is ka-minimal dito mismo sa may bandang harapan. Technically ano naman yan halos lahat naman ng units ni Yamaha ganun. Ganun yung actual na pagkaka-design dito doon mismo sa mga motor nila. Ayan. Isa yan sa mga una napansin ko. Nakapagpadagdag pa dito mismo sa kagandahan nito yung sa sobrang simplicity ng design nito in actual dito mismo sa may front, especially ito dito mismo sa may part ng matte black color niya. Ayan. Meron siya may parang may pagka-scale type na na actual design dito mismo sa may bandang gitna. Tapos makikita natin yung dalawang emblem ng Yamaha dito, tsaka yung name nung actual na unit which is yung Grabis. Tapos take note ulit mga dre, ayan ito yung actual na headlight niya. Ayan. Papansin natin mabuti yung headlight niya is pinapagana na rin siya ng LED na ilaw dito mismo sa may bandang harapan. Bukod pa dyan, ito nga lang ang medyo traditional dito mismo sa motorsiklo na to. Ayan, kung napapansin natin mabuti, ito, naka-indicate na rin dito mismo yung DRL nya. Tapos yung kanyang turning light. Ngayon punta tayo dito mismo sa may bandang baba. Since ayan, halos medyo may pagkakapareho din sila ng actual na design Ayan. Ito agad yung napansin ko dito sa may bandang baba ng parte ng motorsiklo na to. Naka-slide doon banda yung busina niya rito, banda sa may fender ng motorsiklo. Hindi naman ganun kahaba yung fender niya, saktuhan lang. Then as of the moment, naka-rounded disc brake na rin ito sa may bandang harapan with matching single piston caliper na rin dito mismo sa motorsiklo na to. Tapos naka-commuter tire din ang gamit. Ang pagkakaalam ko nito is tubeless na rin to, naka-IRC na rin. Ayan, then ang size nito in actual is 100 by 90 by 12 dito mismo sa may bandang front. Naka-telescopic fork suspension na rin ito dito mismo sa may harapan. Yun mismo yung pinaka-suspension niya. Then other than that, naka-fully covered na rin yung kanyang dito mismo, yung bandang harapan dito sa likod ng kanyang gulong. Punta tayo dito mismo sa may bandang side. Ayan. Bandang side, ayan, mapapansin naman natin dito mismo sa actual na motorsiklo na to na sobrang minimal lang yung actual na design nung unit na ito. Bukod pa dyan, marami din ako napansin dito sa unit na to. Ayan, punta tayo dito mismo sa may driver section. Actual na digital instrument panel niya. Ayan. Medyo may kaliitan lang ng konti compared dun sa iba pang mga units nila na available dito mismo sa scooter category nila. Hindi ko lang alam sa gear kung same lang din kasi ang pinakakadalasan ko nakikita kasi na unit kay Yamaha dito yung MIUI 125 nila, tapos
NMAX and Aerox. So hindi ko pa na-obserbahan masyado yung gear kung ano yung itsura ng actual na digital dashboard nila dito mismo sa bandang harapan. Pero hope so, sana makita ko later kung same lang din ba sila ng size. Medyo may kaliitan lang din kasi siya dito, pero alam ko lahat ng mga klase ng instrument panels nandito na rin mismo, tsaka yung mga indicators na kailangan natin sa isang motorsiklo. Okay, so kagandahan din, maganda rin tingnan yung dito mismo sa may digital panel board nya or digital digital instrument panel nya, since yung design nya is isa yan sa mga nagdadala dito mismo sa motorsiklo na to. Bukod pa riyan, right side controls, isa pa sa kagandahan dito is meron na siya nakalagay na stop and start system. Ayan, dito mismo sa motorsiklo na to. So ito yung actual na switch ng stop and start system natin dito mismo sa motor na to. Bukod pa dyan, meron dito na switch for hazard, nakatulad din ng NMAX V2 na ginawang ko ng comparison video dun sa RFI 175 ko noong nakaraan. Plus ito pa, ito yung kanyang ignition switch or yung kanyang electric start button dito mismo sa may right side. Tapos left side naman, ito yung actual na high beam and low beam, turning lights switches or signal light switches, then horns dito mismo sa may bandang kaliwa. Ngayon, punta tayo dito mismo sa may lower part ng driver's side. Ayan, meron siya nakalagay dito na utility hook, naka-fix. Meron siya nakalagay dito na utility hook para dun sa mga dalahin natin na medyo lightweight lang naman. Kung halimbawa naman na gagamitin natin to, halimbawa mamimili tayo ng ulam or mamamalengke tayo, pwede natin dito mismo ilagay sa harapan, tapos itutungtong na lang natin dito mismo sa kanyang footboard. Ayan, saktuhan lang naman yung laki ng footboard niya eh. Bukod pa dyan, nakaki-type din na to with matching na meron siyang side pocket dito mismo sa may bandang kanan. Ito may pagkamalalim to, kayang-kaya na neto mag-carry ng phone dito mismo. Wala nga lang siyang takip pero goods naman, malalim naman yung pinaglalagyan mismo ng kanyang side pocket dito. Then dito na tayo po pwede mag-charge nung actual na phone natin. Ayan, power outlet to, 12 volts 1 ampere, tapos naka 12 watts na rin. Dito rin natin po pwede ilagay yung actual na USB charging port natin. Take note, naka-Y connect na rin ito, naka Yamaha Motorcycle Connect technology na rin po ito mga dre. Andito na rin yung kanyang power outlet para mismo sa pag-charge ng actual na cellphone. Then ilalagay na lang natin yung cellphone natin dito mismo sa side pocket niya. Then good to go na tayo. At least meron siyang power outlet na po pwede natin paglagyan ng mismong cord natin for charging. Ayan yung isa pa sa kagandahan dito mismo sa motorsiklo na to. Tapos meron din siyang dalawang buttons for fuel and seat. So asan nga ba yung fuel neto? Yung fuel neto or yung fuel cap nito is nandito mismo sa may left side. Yun naman ang kagandahan dito, hindi na nila nilagay sa ilalim. Andito na siya sa side nung driver seat. So kumbaga kapag magre-refill ka ng gasolina or magpapagasolina ka, good thing na rin kasi bakit? Pwede ka na magpa-refill dito mismo sa harapan at hindi mo na kailangan pang magpakahirap na buksan pa tong under seat mo. So yun ang kagandahan or advantage para dito mismo sa Yamaha Mio Gravis version 2. Ngayon, yung footboard, although na-discuss na natin yan, okay naman, goods naman din yung yung actual na footboard niya. Meaning to say saktong-sakto lang yung laki niya, hindi masyadong wide, hindi masyadong compress. Okay lang naman. Ngayon, seats. Base na rin sa obserbasyon ko dito mismo sa upuan nito, hindi naman siya gaanong matigas, hindi siya gaanong lambot. Kumbaga saktuhan lang talaga dito mismo para sa motorsiklo na to. So kaya pa rin nito makapagbigay ng magandang riding comfortability at riding experience din mismo para sa gagamit ng gantong klase ng motorsiklo. Bukod pa dyan, ito good for OBR din to sa mga nag-aangkas, nagmo-move it, nagga-grab, tapos sa mga nagjo-joyride. Maganda rin yung gantong klase ng motor na ipambiyahe kasi bakit? Medyo malapad na rin kasi yung upuan nito sa likod. So, pagka malambot din, so expect natin na kapag ito yung ginamit mo, kayang-kaya na itong makapagbigay ng comfortability dun mismo sa pasahero natin. Kapag itong gantong klase ng upuan, yung meron sa motorsiklo natin, especially dito mismo sa kay Yamaha Mio Gravis version 2. Ayan. So, bukod pa dyan,
natin yung seat. Eto. So ano ba meron dito mismo sa under the seat niya? Ayan. Medyo may kalakihan din yung compartment nito. I think hindi ko lang alam kung kakasya na ba rito yung isang buong helmet o kung half face, pero tingin ko ay kung yung full face is kakasya na ba dito mismo sa ilalim nito. Pero base sa pagkakaalam ko, alam ko kakasya dito yung isang half face or isang nutshell na helmet Tapos meron pa siyang lalagyanan ng utility screw dito sa ilalim ng seat niya. Bukod pa dyan po, pwede pa tayo makapaglagay ng iba pang mga bagay na kakailanganan natin. Ito example, kung kailangan nating maglagay ng kapote, pwede. Then at the same time, yung mga basic tools na kailangan natin for repair in case of emergency. Yung mga iba pang mga kailangan natin within the ride, pwede nating ilagay dito. Pero wag naman yung masyadong malalaki para dito mismo sa motorsiklo na to. Ayan. Then grab bar, syempre hindi yan mawawala. Then take note of this na lang muna mga dre Naka-air-cooled na rin, naka-air-cooled pa rin ito Naka-air-cooled pa rin ito. Then medyo mababa lang ng konti yung exhaust nito. Tapos ito yung gulong niya sa may bandang likuran. Ayan. Naka-drum brake pa rin ito as of the moment. Then yung pa rin yung actual na braking system niya dito mismo sa may bandang likuran. Naka-single shock suspension to sa likod, dito lang sa may bandang left side. Wala lang siyang kickstart dito, syempre new model na to Then meron siyang rubber na cover dito mismo sa may bandang likuran para at least, kasi wala nga namang tire hugger, hindi na masyadong mapapasokan ng dumi yung side nung engine dito mismo sa may bandang loob. Ngayon, naobserbahan ko tong gulong niya, syempre. Yung naman niya, yan, obserbahan natin mabuti. Lata na mo makakapit at the first place So yung sukat ng gulong nito is nasa 110 by 90 by 12 dito mismo sa may bandang likuran. Compared dun sa harapan, ito medyo mas malapad ito compared dun sa may bandang front. So ito yung actual na rear tire niya. Tapos dito naman sa may bandang likuran, ayan, makikita natin yung napakalaking fender nito, which is malaki din yung sakop na sakop talaga nito yung gulong dito mismo sa may bandang likuran. Then ito yung kanyang taillight. Ayan. Tapos mapapansin din natin mabuti na wala siya nakalagay na plate light dito mismo sa may bandang likuran, kasi nakadirect nga naman na dito yung taillight dito mismo sa lalagyanan ng plate. So wala naman ako nakikitang problema doon. Ayan, na-i-review na natin itong motor na ito. Na-walkthrough ko na rin kayo regarding on this one. Natapos na natin i-walkthrough tong motorsiklo na to. Proceed na tayo ngayon within the sitay test. Wala pa tayong available na rito dito. Okay, for this one, medyo dito ako. Pero okay naman kasi yung riding comfortability naman is na-showcase ko naman dito sa motor na to. Ang kagandahan, dito mismo sa unit na to, ang upright position o actual seating ko dito mismo sa motor. Then at the same time, ito, hindi naman gaano compress yung actual na motor niya. Kaya pa rin naman, saktuhan lang din yung luwag para sa akin. Based dito mismo sa review ko sa C-Type test dito mismo sa motorsiklo na to. And other than that, bukod pa dyan, maganda sa akin to kasi easy to access yung fuel cap. Then also pati ka rin yung lalagyan na actual na cellphone ko if ever naman picture ko. So, bukod na para sa akin if ever kung magkakaroon ako ng ganitong klase ng bike sa susunod. So yun, based lang sa observation ko. Tapos tong actual na video natin na to kapag wala tayong price reveal or price breakdown para dito mismo sa motorsiklo na to. Ito yung actual price ng motorsiklo na to, kasama na rin yung down payment tsaka yung monthly neto every terms of payment. Mga dre, naibigay ko na rin yung price breakdown nito. Then at the same time na i-walkthrough ko na kayo dito mismo sa motorsiklo na to. Ayan. Then
So sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo mga dre. Abangan nyo yung susunod na updates natin, tsaka reviews. Take note, sa lahat ng mga gustong kumuha ng gantong unit, PM nyo na ako dito mismo sa page or comment lang kayo dito mismo sa YouTube. Andito lang yan, Tricycle Tala, North Caloocan. PM nyo lang ako kung saan man kayo location. Gagawa natin ang paraan niya para makakuha kayo ng gantong klase ng unit. So yun, baka mamaya matawag pa tayong scammer ulit, kinaklaro ko lang. So yun nga mga dre, hanggang dito na lang muna tayo. Stay tuned. Jobs out. Ingat kayo palagi mga dre.